Ayun na nga. Mega love shoutout po sa inyong lahat, no? Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon. Ito na. Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo. Kasi ang nangyari kasi ngayon po, mga taga Maynila, especially sa mga nagmamahal kay Yorme, tulad sa akin, ay bilang taga Maynila, gusto ko lang din po, concern lang din po ako. Kasi alam ko po na marami pong mga nasa Maynila na hindi po yan alam. Maliban na lang sa mga nakasubaybay talaga noon, nung si Yorme pa ang mayor or si Yorme Isko Moreno pa ang namuno, no, or bilang mayor ng Maynila. So, ito kasi, kung nakita nyo naman po dyan sa aking screen, nakalagay dyan, 3 proyekto na pabahay ni Isko nasaan? Tinanong ko lang. Yung pabahay na yon, yan po yung Pedro Hill, yan po yung Tayuman, at yan po yung San Andres yata. Correct me if I'm wrong ha. Basta 3 pabahay siya ni Yorme. Kasi kung naalala nyo noon, maraming mga proyekto si Yorme na kung saan doon niya tinatayo yung mga pabahay sa may mga maraming squatter or slum, 'di ba? So, speaking of squatter, si Yorme kasi naranasan niya yung mga ganyan. So, sabi niya sa sarili niya, pag ako naging mayor, susolusyonan ko na kung sakali uunti ang squatter at makatira at makaranas naman yung mga natutulog sa papag, nagsasapin lang ng karton, nagsasapin lang ng kumot para may mahigaan, nagtitiis sa init na hindi naka-experience ng aircon, electric pan lang. So ipapa-experience niya. Actually yung style kasi ni Yorme na ganyan, parang sa Singapore. Sa Singapore kasi wala kang makitang mga pulubi, wala kang makitang squatter, lahat nakakondo. Kasi yan ang proyekto ng gobyerno nila. Kahit squatter ka, patayuan ka doon ng kondo, doon ka titira, kakaltas yun sa tax. Tax, government tax. Pero at least, may trabaho ka, may bahay ka, hindi ka squatter. So speaking of pabahay, alam naman po natin ay mga proyekto ni Yorme ay katulad nung Binondominium, Tondominium 1, Tondominium 2, Baseco na pabahay, at iba-iba. So alam naman po natin yan, napakarami po yan. Noon po, malakas po sa balita yan. So meron lang akong hinahanap ngayon na 3 proyekto ni Yorme na napirmahan na yan. At matatapos nga niyan 2025-2026. No? Di ko lang alam 2025-2026 o hanggang 2028. Di ko alam kung ilang taon yung proyekto na yan. Pero pirmado na yan. Ang tanong ngayon, bakit hindi man lang halos i-anunsyo ng kasalukuyang mayor ng Maynila? Bakit? Ganito kasi yan. Kapag ipapaalam kasi nila na mga nakaupo ngayon sa City Hall ng Maynila, pag isabi nila, may pabahay pala si Yorme. Dyan po yung sa Pedro Hill, may pinapatayo dyan. At dyan po sa Tayuman, may pinapatayo din yan. Saan pa yung iba? Di ko lang sure kung San Andres Bukid ba yan or basta ganyan. 3 pabahay kasi yan. Parang di ko sure kung condominium ba yan or pabahay. Parang ganun kasi, katulad sa Baseco, di ba? May pabahay sa Baseco. So ngayon kasi, yung 3 proyekto na yan, tinatanong ko lang kung nasaan kasi wala na tayong balita. Alam ko maraming nakakaalam niyan na may pabahay na yan, pero bakit hindi halos ina-anunsyo ng kasalukuyang mayor? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag i-anunsyo yan ng kasalukuyang mayor na yan ay proyekto ni Yorme, malapit na ang eleksyon. Siyempre, ang isipin ng tao, wow, si Yorme hindi pa naging mayor, may proyekto na. So ngayon, ang iisipin ng taong bayan, wow, babango ang pangalan ni Yorme. Kaya siguro sure, hindi ko lang sure, baka ganyan ang estilo. Ayaw nilang sabihin na ito proyekto ni Yorme yan. Kasi kapag nalaman ng taong bayan yan na yan yung proyekto ni Yorme noon na hindi pa tapos, at pagdating ng 2025-2026 election, maaalala ng taong bayan, wow,
Yan ang aming Yorme. Nagpahinga lang. Pero kahit nagpahinga, ang proyekto tumatakbo. Hindi man nila pwedeng itigil yan kasi pirmado na yan eh. Hindi nila pwedeng ihinto yung proyekto na yan. Alam niyo kung bakit? Pirmado na yan. May pondo na yan. Kaya ngayon, ito lang ang masasabi ko sa mga nagsabi dyan na babalik yan si Isko kasi wala ng pera. Sus, pag bumalik yan si Isko, pag iboto natin, ibenta na yung buong Maynila. Saan yung ibenta ang Maynila? Sa China? Ano yan, si Digong? Ano yan, si Digong na sabihin, bakit ko ipagtanggol yung buhangin? Buhangin lang naman yan. Inagaw ng China ngayon, tinaruan ng building. Di ba? Yung mga nagsasabi dyan, babalik yan si Yorme pagka mayor kasi bibenta ang Maynila. Di bali nang ibenta, at least may bahay ka. Aanhin mo yung hindi ka nga nagbenta, wala namang ginawa. Di ba? So back to the topic tayo ngayon. Maitanong ko lang, bakit hindi inaanunsyo ng kasalukuyang administrasyon yung 3 proyekto na pabahay ni Isko? Nasaan? Yung isa, pagkakaalam ko, yung sa Pedro Hill, 95% na daw. Pedro Hill ba or Tayuman? 95% pwede nang matirhan. At ayon sa aking nabalitaan na bawat pabahay daw, 200 plus or 200 something daw ang pwedeng tumira na pamilya. Sa bawat pabahay, 3 pabahay yan. Sabihin natin 600 ka pamilya na naman na galing sa laylayan, galing sa slum or squatter. Islam nga, sabi ni, naalala nyo, sabi ni Catriona Gray, I live in slum of Tondo. It's poor and it's sad. Diba? So, it's poor and it's sad. Edi ngayon, may kondo ka na, may pabahay ka na. So, it's poor and it's sad pa rin ba? May tanong ko lang ngayon, bakit hindi inaanunsyo na meron palang ganyang proyekto? Alam ba ng taga Maynila yan? Yung mga nakakaalam, yun lang yung mga marites. At yung mga pabahay na yan, ang priority dyan ay yung mga nagtatrabaho sa City Hall ng Maynila. Yun yung mga priority. Sa pabahay na yan. Alam nyo na. Pero bukod doon, hindi naman natin masasabi na yung lahat ng priority, mga 600 workers na sa City Hall ng Maynila, hindi po lahat. Alam naman po natin na ang mga workers sa Maynila, hindi man siguro umabot sa 1,000 mahigit. At saka yung iba, mga hindi naman taga, talaga, nag-apply lang. Yung iba hindi naman talaga resident ng Maynila. Minsan nga yung iba taga Pasig, yung iba taga Malabon, taga Caloocan, Valenzuela, doon lang nagtrabaho sa Maynila City Hall. So hindi lahat ng trabahante sa Manila City Hall ay titira doon sa 3 proyektong pabahay ni Isko sa iba't ibang lugar. Isa na dyan ang Pedro Hill, San Andres, or Santa Ana ba, or tsaka Tayuman. Hindi ko lang alam kung saan ha, basta yung dalawa, Pedro Hill at Tayuman, yung isa hindi ko lang alam kung saan yan. So, yun lang. Bakit hindi inanunsyo? Alam niyo bakit? Kasi pag inanunsyo nila yan, babango ang pangalan ni Yorme. Malapit ng eleksyon. Talino kasi si Yorme, alam niya. 4 na taon to bago matapos yung mga proyekto na to. So, pwede pa ako magpahinga. Pag bumalik ako pagiging mayor, hindi pa tapos yung project ko, gigising ulit ang diwa ko. Siyempre, papuntang project na naman yan. Pag naging mayor ako, another project na naman. Pagkatapos ng term ko, pag gusto kong bumalik, ayun pa rin yung project ko. Tumatakbo pa rin. Di ba? Kaya nila hindi inaanunsyo kasi babango ang pangalan ni Yorme. Yan ang literal na pinulitika. Hindi ko naman si binintang. Tanong lang, bakit hindi inaanunsyo? Kayo na lang po maghanap. Hindi po tayo fake news dito. Kasi kung fake news yan, hindi ko naman i-content yan eh. Hanapin nyo, pabahay sa Tayuman, pabahay sa Pedro Hill, at pabahay sa San Andres. Di ko alam ha, kung San Andres ba yung pangatlo. Basta Tayuman at Pedro Hill, 2 na yan. May isa pa, 3 proyekto na pabahay ni Isko. Nasaan? Yan lang. Maraming salamat. And see you next vlog. God first and